At ayan mga ka-crypto, sa video na po na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong chart dito na ibinahagi ng kilalang analyst na si Egra Crypto. Ayan po ang kanyang pinakabagong chart dito kung saan ay ipinakita po niya na sa XRP ay papalapit na sa isang napakahalagang desisyon sa market. Ayon po sa kanyang pangmatagalang pagsusuri, yan, o long-term analysis, inihambing po niya ang iba't ibang yugto ng market or market cycle ng XRP pagkatapos pong maganap ang mga matatarik na pagbagsak ng presyo, kung saan ang bawat yugto ay nagpapakita ng isang panahon ng pag-iipon o accumulation na sinundan ng isang malakas na pagpapalawak o expansion. Ayan, inilarawan po ng analyst ang kasalukuyang pwesto bilang mismong range bago po maganap ang isang malaking parabolic move. Ayan, kitang-kita po natin dito. Ayan, yung kung saan ay naka-highlight or may dalawang horizontal line. Ayan, na magkatabi. Kaya, yan po, yung accumulation period. At pagkatapos ng accumulation period, kung titingnan po natin yung historical data, ayan, sumasabog po siya. Ito po yung pinakauna. At pangalawa, ayan, pagkatapos na rin ito ay sumabog siya. At pangatlo, ganun din. Umangat din siya pagkatapos ng mahabang accumulation. At ngayon ay nandito po tayo ngayon. Ayan, nasa loob na naman tayo ng isang accumulation. Kaya ayan mga ka-crypto, ang kasalukuyang takbo ay sumusunod po sa parehong pagkakasunod-sunod kung saan sa XRP ay nananatili po sa loob ng range na nabuo matapos po ang pagbagsak noong October ng taong 2025. Ang pamamaraan po ng analyst ay nakatuon sa structure ng market sa halip na umasa lamang sa emosyon ng publiko. Para sa aking opinyon, ang pag-unawa po sa mga ganitong structure ay napakahalaga upang hindi po tayo magpadalos-dalos sa ating mga desisyon. Ang pag-alam kung nasaan tayo sa loob ng isang market cycle ay nagbibigay po sa atin ng kakayahang magplano ng maayos habang binabantayan po natin ang mga mahahalagang price levels na may support at saka resistance. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng green arrow zone at ang resistance level? Ayan, inilagay po dito sa chart. Ayan, ni EGRAG ang kasalukuyang range sa pagitan po ng 0.91 at saka 1.48. Ayan. Kung saan ay ito po ang pinakamataas na bahagi nito. Ayan, ito po ang pinakamataas na bahagi nito na kinakailangang malampasan ng XRP upang makapasok po siya sa susunod na yugto ng cycle. Tinukoy po ni EGRAG na ang tinatawag niyang green arrow zone, ayan, bilang pangunahing lugar para sa susunod na pagbabago sa structure ng asset. Ang isang breakout na sinundan po ng matatag na close sa itaas ng rehiyong ito. Ayan, dito po yan. Kapag nagsara po sa itaas ang presyo, ito po ang magpapatunay na sa XRP ay tuluyan ng nakaalis sa kanyang kasalukuyang range dito. Ipinapakita po dito sa weekly chart na ito na kamakailan lamang ay nakipag-trade itong sa XRP malapit po sa itaas na hangganan matapos po itong makarecover mula sa mababang bahagi ng range. Ang pinakahuling weekly candle ay halos umabot po sa $1.70. Ayan, $1.70 bago po ito bahagyang umatras at nanatili sa paligid ng presyong $1.48. At ito po yung siyang palapit sa market sa antas na nais makitang muling makuha ng analyst.
Sa aking pananaw, ang mga susunod na pagsasara ng market o market closes ay may malaking bigat. Ang tuloy-tuloy na paggalaw sa itaas ng resistance zone ay magpapatibay po sa kaso ng pagpapalawak. Yan. Habang ang pananatili po sa loob ay nangangailangan na kailangan pa nating maging matyaga sa pag-iipon habang sinusubaybayan po ang bawat galaw ng presyo. Paano naman po inihambing ang mga nakaraang crash sa bagong target? Ipinagkumpara rin dito sa chart ang mga naunang pagpapalawak o expansion ng XRP matapos po ang mga nakaraang pagbagsak. Kasunod ng pagbagsak na dulot po ng pandemya o ang tinatawag na COVID crash. Ayan. Sinukat po ng analyst ang pagpapalawak na umabot po sa humigit kumulang 1,800%. Yan, dito po yan, yung COVID crash. Ayan. Tapos sinundan ng COVID crash ay yung FTX crash naman. Tapos 10 out of 10 crash. Ayan. Ang yugto naman, pagkatapos po ng pagbagsak ng FTX ay nag-ambag po ng halos 1,200% na pagtaas sa halaga ng asset. Kinalkula ni Egrag Crypto ang isang average macro pump na nasa paligid po ng 1,500% mula sa dalawang makasaysayang galaw na ito. Bago po siya naglalagay ng mas konserbatibong estimate para sa kasalukuyang cycle. Kung sakaling ang tinatawag na diminishing returns ay magpababa sa susunod na expansion hanggang sa 600%, ginamit po ng analyst ang 0.98 bilang macro bottom at ang 600% naman na pagtaas mula sa antas na iyon ay naglalagay po sa target sa pagitan po ng $6 at $7. Kaya dyan po niya kinuha ang kanyang target na $6 to $7. Kaya highlight lang natin. Yan. That calculation puts the $6 to $7 region at the center of his projected next expansion. Para sa aking opinion, ang ganitong uri ng pag-calculate ay nagpapakita na kahit pa may mga pagbabago sa laki ng mga paggalaw sa paglipas ng panahon, ang potensyal para sa malaking development ay nananatili. Ang pagtingin sa mga nakaraang datos ay tumutulong po sa atin na magtakda ng makatotohanang mga inaasahan sa halip na umasa lamang sa mga haka-haka dito sa internet. Ano naman ang strategy ng mga holder para sa susunod na rally? Ang plano po ng analyst ay hindi lamang tumutukoy sa simpleng paghintay sa isang breakout, kundi nakatuon din sa aktibong pakikipag-trade sa loob ng range upang makapag-ipon pa ng mas maraming XRP sa halip na i-convert lamang ang position sa dollar. Kung sakaling malampasan po ni XRP ang kasalukuyang structure, ang parabolic na galaw patungo po sa $6 to $7 na price region ay maaaring magsimula, kung saan plano po niyang magbenta ng malaking bahagi ng kanyang holdings bago maghanda para sa isa pang pag-ikot o rotation sa hinaharap. Balikan natin ang chart kung saan ay naglalahad po ng malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga yugto sa market. Yan po ay ang pagbagsak, ang pag-iipon, ang pagbuo ng range, ang pagpapalawak, at ang pamamahagi o distribution, at sa huli ay ang rotation. At ayan mga crypto, sa kabuuan, naniniwala po ako na ang pagsusuri sa mga ganitong strategy ay nagbibigay po sa atin ng mas malawak na pangunawa kung paano po gumagalaw ang malaking capital sa loob ng industriya ng mga digital asset ngayong taon. Ang pagkakaroon po ng malinaw na plano ay ang nagiging sandata ng bawat matalinong investor sa gitna ng pagbabago ng market. At ayan mga kakrito, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood.
At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.